Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Good news! Matapos ang pang-aapi at pamamahiya at kaliwat kanang pangbabatikos at pamumulitika ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, suportado ang Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang magandang balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan at ayaw ipalabas ng bayarang media. Kamakailan lamang naglabas ng balita ang Vice President na si Sara Duterte sa kanyang official Facebook account. Ayon pa sa kanyang Facebook post, courtesy call of Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, Office of the Vice President, Mandaluyong City. Isang karangalan na personal tayong binisita ng mga opisyal at board members ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Office of the Vice President noong nakaraang buwan upang personal na maimbita sa kanilang Philippine Business Conference and Expo. Ang PCCI isa sa pinakamalaking organisasyon ng mga negosyante na mayroong mga miyembro sa lahat ng rehiyon ng bansa na halos binubuo ng micro, small and medium-sized enterprises. Sa unang pagkakataon na mabisita nila ang ating tanggapan ay minabuti nating ipakita ang buong Office of the Vice President. Pinasalamatan natin sila sa kanilang suporta sa ating trabaho at opisina. Inaasam natin ang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa kanilang organisasyon, lalo na sa ating programang Magnegosyo Taday, kung saan nagbibigay ang ating opisina ng pangunang puhunan at training sa iba't ibang organisasyon at individual upang mapalago ang kanilang mga negosyo. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Dito nga natin makikita mga kababayan ang tunay na pagmamahal ni Vice President Sara Duterte sa mamamayang Pilipino at ang patuloy pa rin na pagtulong at serbisyong totoo sa kabila ng hindi pagsuporta sa kanya ng gobyernong kumakalaban sa kanya, na kahit patapyasan ng Kamara di Representante ang budget ng Office of the Vice President ay hindi pa rin ito patitinag ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte dahil handa siyang magtrabaho kahit na zero budget ito at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong dahil alam ng pangalawang Pangulo na marami ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalong-lalo na sa mahihirap nating mga kababayan. Grabe na po ang evil at sa pagdasal din natin si VP Sara dahil na po delikado po ang kanyang buhay. So hindi na po natin pakakatagalan. Ito pong ating ibabalita ngayon ay una, si BBM natakot na kay VP Sara. Ayan. Okay. Pangalawa, BBM inaming nayayariin niya si VP Sara. Aba, matindi. At Torre, ito po si Torre ang nag-uutos dito, di umano si BBM at si Martin. Ang galawan ni Torre galing doon sa dalawang tao na yun. Ayan. Ito na po. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker, sineseryoso at tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Pero paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Ang pahayag na yan ni Vice President Yan, narinig ninyo, napakaliwanag. Pag namatay ako, ipapapatay niya si BBM, si Martin, at si Lisa. Ulitin natin yung eksakto. Ang pahayag na yan. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Ang pahayag na yan. Yan. So ang ibig sabihin po nito, unang linawin natin ito po ay hindi threat kasi po ang nagiging issue ngayon, meron pong grave threat si VP Sara at kakasuhan po si Sara at kailangan nilang pag-usapan kung ano ang magandang gawin kay VP Sara. Baka mamaya ipa-impeach pa ito si VP Sara diyan sa mga sinabi niya or ipakulong pa ito si VP Sara sa kanya mga pinagsasabi. Ito lang po ang ating titingnan dito. Ito po ay mistulang. Alam mo Marcos, sa ginagawa mong yan, BBM,
inaamin mo na ipapayari mo si BP Sara. Kasi ang linaw ng pagkakasabi ni BP Sara, pag namatay ako, kasi galing po ito, andoon po ako sa Zoom. Sa Zoom po ito eh. I was there last night, no? So, alam ko po ang konteksto nito. Ang tanong, hindi ba siya parang natatakot sa kanyang buhay? At sabi niya, hindi, kasi kung mamamatay ako, ipapapatay niya, patayin si Marcos, si Lisa at si Tamba. Sa madaling salita, meron na pong threat sa buhay niya. Ibig sabihin, meron na siyang inside source na ipapayari siya ni BBM, ni Lisa, or ni Tamba. Or lahat sila ay magkakakuntsaba na parang sindikato na ipapayari talaga si BP Sara. So meron ng threat sa buhay niya. So sa madaling salita, noong nag-react si BBM dito at paiimbestigahan ito at siya ay nawa ay kumontak na ng pulis, di umano na para tingnan ang anggulong yan, yan po ay mistulang inaamin niya na ipapayari niya si BP Sara. Kasi hindi naman papatayin si BBM, si Lisa at si Tamba kung hindi siya mamamatay. So sa madaling salita, natakot siya doon sa banta ni BP Sara. Tinuturing niyang threat yun. So ibig sabihin, yun na nga. Inamin niya. Kasi bakit ka matatakot sa sinabi ni BP Sara? Halimbawa, sabihin sa akin ni BP Sara, pag namatay ako, patayin si Consoli, di okay lang. Hindi ko naman siya ipapapatay eh. Bakit? Ba't ako matatakot? Di ba? Naintindihan nyo? So ito, inamin ni Marcos na meron silang kuntsabahang tatlo na payariin si BP Sara. Parang ganun po lumalabas eh. Kaya natakot si Marcos. Teka muna. Ha? In my opinion, natakot siya dahil, alam ni BP Sara yung plano naming tatlo. Ba, delikado tayo dito. Kaya siya nag-react na, tingnan nyo to. Tingnan nyo itong sinasabi ni BP Sara. At ito ay pinag-uusapan na ng mga pulis ngayon. Yan ni Vice President Sara Duterte, itinuturing daw ng Malacanang na active threat. Kaya idinulog nila ito sa Presidential Security Command para sa agarang aksyon. Pina-actionan na sa Presidential Security Command. At active threat. Di ba? Maliwanag na walang active threat kung hindi totoo yung sinasabi ni BP Sara. Pero kung totoo yung sinasabi ni BP Sara, that is an active threat. So payayari mo talaga si BP Sara. Ipapayari nitong tatlong hindi ko alam kung TBJ ba itong tatlo na ito. Itong tatlong na ito, itlog. Si BBM, si BBM, si Lisa at si Tamba. Di ba? Ayon sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Pangulo, lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging sineseryoso. Paglilinaw ng Hindi naman siya nagjo-joke eh. Sinabi pa nga niya, no, it's not a joke. BCC sa press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong... Hindi mahina. Oo. Kasi minsan may humihina, minsan may nag-e-echo. Kasi Zoom yun eh. Maraming nandoon eh. And isa nga ako doon. Kaya alam ko, that time nung sinabi ni BP Sara, tahimik kaming lahat. Actually magtatanong ako noon eh. Pero nakita ko si BP Sara, mainit na ulo. Baka masigawan tayo. Nagbumumura na siya doon talaga eh. Grabe naman kasi ginagawa. Hahayaan ata nilang mamatay. Wala talagang puso itong kamera na ito. Ito lalo to itong sa Quadcom, wala atang puso kung sino man nag-utos dyan. Ayaw papasukin yung ambulance. Mamaya babalikan natin yan ha. Zoom press conference, sinabi ko, malinaw po. kung mamatay ako. Yun. Di ba? Hindi ko alam kung mahina talaga utak ni BBM or ito ay talagang, yun na nga, inamin niya. Kasi, yayariin si BP Sara. Ibig sabihin, in the first place, meron ng threat. Yun. Meron na siyang inside intel na may threat na sa buhay sa kanya. Galing doon sa tatlong yun. Sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. Dating sinabi ni VP, dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Alam nyo, gusto ko lang i-explain, maputol ko dito, no? Sumulpot na naman ito si Torre. Okay? And bago pa nangyari ito, itong mga pinagsasabihin, itong mga
nangyari sa Quadcom at kay BP Sara, sinasabi na natin, yung galawan ni Tamba is similar at galawan ni Quadcom ay similar dun sa galawan ni Torre. Sinabi natin, iisa ang script. Kasi yung ginawa kay Pastor Kibuloy dyan sa kay OJC ni Torre, na hindi nila mahuli si Pastor Kibuloy, sinasakripisyo nila yung mga members. Sinakripisyo nila yung karapatan ng reliyon, pati yung kanilang katedral, binaboy, para mapalabas nila si Pastor Kibuloy. Ito po ay nagbistulang hostage. No? Wala pa ito, sinasabi ko na may ganyan. Kasi nung sinabi ni BP Sara na nadadama yung kanya mga staff, ang sagot ni Martin at ni Castro at ni Quadcom ay parang ganon. Na edi sana siya ang humarap nang hindi nadadamay yung iyong mga staff. So sa madaling salita, hostage. Parang, o sige, ayaw mong humarap. Ang gigipitin namin, ang iipitin namin, ang pahihirapan namin ay yung staff mo para humarap ka. May similarity, sabi ko, iisa script neto. Pag meron silang hindi makuha doon sa taong gusto nila na makuha yung bagay na yun, yung mga tao sa paligid, ganun ang gagawin. Pahihirapan, iipitin, ididimanda, iko-contempt, etc., etc. Wala pa po yan, ha? Hindi pa nangyari tong gulo na yun. And now, biglang sumulpot si Torre with the same. Kaya ito, pag pinagtagpi-tagpi natin na yung nangyari sa KOJC at nangyari ngayon at sumulpot si Torre, iyaan po, ay maliwanag na galing po ang utos kay BBM at kay Martin. Dati, alam lang natin for a fact. Alam natin dahil sila yung nasa kapangyarihan. Oo, pero ngayon, matibay na yung ebidensya. Tagpi-tagpi na talaga. Ngayon, biglang andyan si Torre. Ito. Di ba? Tingnan nyo kahapon, nung nanonood kami, nung nasa Zoom kami, ayaw papasukin yung ambulance. The same. Namatay na nga yung tao sa KOJC, ayaw pa rin papasukin yung ambulance. The same. Parehas na parehas. And same na tao ginagamit nila, si Torre. Ngayon, maliwanag lang na yung utos galing dun sa dalawa. Kay BBM at kay Tamba. Dahil this is about BP Sara na. Hindi mo na pwedeng itago ang sarili mo, BBM, na wala kang kinalaman dyan. This is your Vice President. This is your unity team. Kasama mo to ng kampanya. Don't tell us, wala kang kamay dyan. It's just stupid to accept na hindi mo alam yan. Kasi dalawa lang yan eh. May kamay ka dyan or talagang inutil siya. Pero I don't believe na inutil siya. Ako sa tingin ko, may kamay siya dyan, imposible. Sabihin lang niya, tapusin nyo na yan. Tapusin nyo na pamumulitika, magtrabaho na tayo. Hayaan nyo si BP Sara magtrabaho, hayaan nyo staff niya magtrabaho. Hindi niya ginagawa. And then sulpot si Torre. Dalawa sila ngayon ni Tamba. Kasabuat. In my opinion. Nagbitaw ng salita ang vice laban sa Pangulo matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional. Isipin mo, bakit mo itatransfer sa Women's Correctional? Akusado ba ito? Resource person niya nung pumunta ron eh. Yan po ang hirap sa hearing-hearing. Ngayon na ginagawa, yes, karapatan ng mga ating mambabatas na mag-hearing. Pero yung karapatan ay hindi inaabuso. Ang problema niya, inaabuso. Iimbitahin kang resource person, tapos uuwi kang akusado. Ngayon nga hindi eh. Iimbitahin kang resource person, pero hindi ka na uuwi. Dadaling ka sa Women's Correctional. Ano to? May kaso ba ito? Wala namang kaso. Alam mo na, binabasa ko yung mga komentaryo. Sabi nila, yung mga loyalista dyan, sabi nila, dapat pantay-pantay. Bakit may special treatment? Teka muna, paano may special treatment? Hindi naman akusado to. Wala namang krimeng nagawa. Wala siyang kaso. Tapos sasabihin pa nung iba, ay nako, palibhasa, dikit kay BP sa, hindi ba kabubuhan yung mga komentaryong ganun? Hindi po, this is not about dikit kay BP Sara. This is about the abuse of power. Isipin mo, ikaw pulutin ka, tapos dalhin ka dyan, i-contempt ka bigla. Wala kang kaso ha, walang nakasampa sa korte. Dinampot ka ng pulis, o sige dyan, i-contempt ka namin. Maya-maya, dadalhin ka sa Women's Correctional. Teka muna, bakit? Ano dahilan? So this is not about special treatment. Sana po yung mga kababayan natin, wag naman po tayong bobo-bobohan. Gamitin din natin yung utak natin. This is not about Sara na malapit siya kay BP Sara. This is about our rights as Filipinos. Oh, this is about due process. Ay magkukulong ka ng tao, dadalhin mo ron nang hindi dumaan sa korte.
O, ngayon lang nangyayari yan sa panahon ni BBM at sa panahon ng naging speaker si Martin. Nabastos na talaga ang due process. Yung mga tao naman, iba pa ang tingin. Hindi naman lahat. Mangilan-ngilan lang sila. Pero gamit po tayo ng utak, pakilang doon, lalo na sa mga bashers. Gumamit naman tayo ng utak. Mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center at saka inilipat sa St. Luke's. Kalaunay iniutos ng Kamara na ibalik si Lopez sa veterans. Pero bakit may pagpipili? Hindi ko maintindihan. Ano ba difference kung veterans o St. Luke's? Siya yung pasyente, kayo ba yung... Tore, kayo ba yan? Ba't kayo pala desisyon? Walang kaso yung tao. Kaya, alam mo, nagkakaroon ng girian eh. Di ba? Ba't kailangan sa veterans? Ba't hindi nyo... Kung wala siyang pambayad sa St. Luke's, problema niya yon. Mahal dyan. Ano ba yan? Kakalkalin niya yung drug test ni Marcos? Kasi nasa St. Luke's yung drug test ni Marcos. Hindi naman siguro gagawin ni Atty. Lopez yun. Ba't natatakot kayo pumunta siya sa St. Luke's? May kinakatakutan kayo sa St. Luke's. Karapatan. Remember, always remember this. She is not an accused. Wala siyang kaso sa korte. So, merong karapatan ng bawat isa sa buhay niya. As long as wala siyang tinatamaan. Teka muna. Karapatan niyang mamili sa niya gustong ospital. Hindi ko naman alam kung anong nangyayari na sa gobyerno natin. Wala silang awa sa babae. Alam mo yung sinasabi pa sa komentaryo? Ang arte raw, wala namang sakit. Alam mo yung sinasabi niyong ganyan? Naalala ko. Nagkakagulo na. Nagkakatulakan nung panahon sa KOJCCH. May tumumbang tao. Anong sabi ni Torre? Umaarte lang yan. Asan ang puso nitong mga ito? May namatay na umaarte? Ano, antayin natin mamatay si Atty. Lopez para sabihin natin hindi umaarte? Minsan wala na rin puso yung mga, hindi lang bobo yung mga ibang nating mga kababayan. Wala na rin puso eh. Natatakot daw kasi siyang malipat sa correctional base raw sa transfer order na ipinakita sa kanya. Papaalala ko lang muli. Ayan na naman si Torre. Nakita naman siguro natin ang nangyari. Vice President na ito, nasa harap niya. Ipagpipilitan ka. Diba? Sino bang hindi matatakot? Remember this ha? Hindi po sanay si Atty. Lopez sa ganyan. Wala siyang kaso. Walang nakasampang kaso sa kanya sa korte. So parang one day nagising ka na lang, dadaling ka na sa Women's Correctional. How unfair is that? Tapos wala kayo, sasabihin natin, hindi kasalanan ni Martin, ni BBM. Labas sila dyan. Come on. Huwag tayong maglokohan. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, dadalhin siya sa government hospital batay sa bitbit nilang transfer order. Naniwala kayo, yung hukay nga daw, wala eh. Ilang minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12, medyo na tanghali na ngayon, na-serve na si IDG yung transfer of medical facility for Atty. Zulaika Lopez na nilabas ng House of Representatives. Mula rito sa St. Luke's, sasakay siya rito sa van na ito at dadalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sabi ng komite na bububusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa Batasan Complex si Lopez dahil sa issue ng seguridad. Nag-special meeting pa raw kagabi via Zoom ang buong komite para desisyonan ang paglipat kay Lopez sa koreksyonal. Doon po sa aming pag-uusap. Hindi po tama yun. Kaya nila ililipat sa correctional kasi may threat sa batasan. That is not an issue. Hindi. Isipin mo, ikaw, wala kang kasalanan. Tapos sasabihin sa'yo ng gobyerno, may threat sa buhay mo. Daling kita sa bilibid. Sino matutuwa doon? Matuwa kami dahil poprotektahan nyo kami? Sinong tao matutuwa doon? May threat sa buhay mo. Ikaw may threat sa buhay mo. Lika dito ka muna sa City Jail. Type nyo yon. Payag kayo sa ganon. Ito naman talaga naglulukuhan tayo naman dito. Ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Isipin mo, may threat yung Vice President. Dadalhin mo, kung ako naman yun, ako si Atty. Lopez, may threat sa buhay ni Vice President, ako dadalhin mo sa correctional. Niloloko nyo ba ako? Di ba? Kung hindi nyo kayang paalisin dito si VP Sara, wag nyo ako ikulong sa correctional. Yan na po yung sinasabi natin kanina, babalikan ko. Pag meron silang hindi magawa, ang iipitin, yung malapit. Hindi nila mapaalis si VP Sara doon sa batasan. So sa madaling salita, ipitin natin ito, dali natin sa Women's Correctional, ito si Atty. Lopez. Para umalis na si VP Sara dyan sa batasan. Di ba? Is that fair? Meron silang gustong ipagawa sa isang tao. Halimbawa sa'yo, may gusto silang ipagawa sa'yo. Hindi nila magawa. Yung mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, yun ang dadalhin sa Women's Correctional, type nyo. O sila ang gigipitin. Pambihira, ano bang klaseng government tayo?
Kaya nga po napagdesisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may At sinabi naman eh. Sinabi naman, walang threat sa buhay ni BP Sara. Ang threat, wala sa loob ng batasan, nasa labas. Di ba? So ito ba inaamin nyo rin na ipapapatay si BP Sara ni BBM? Kasi sabi niya, ang threat lang naman, galing kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Yang tatlong yan. Tapos ngayon sasabihin nyo may threat sa buhay ni BP Sara. So iba inaamin ninyo na payayari siya ni BBM, ni Lisa at ni Martin? Di ba? ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure nang sa ganun po ay maging maayos. Ito po kasing sitwasyon is emergency situation dahil security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi naman po natin po pwedeng antayin pa ng Lunes. Hindi ko maintindihan bakit ito si Chua bigla na lang merong karapatan sa buhay ng isang tao. Walang kaso ha. Hindi po ito judge. Bigla na lang siya nagkarapatan ng tao magdala sa women's correctional. Intindi, no? Hindi nyo na kailangan mag-aral ng abogasya. Hindi nyo na kailangan maging judge. Oo. Magmanalo na lang kayo, pwede na kayo magpadala sa kulungan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!